Every second counts pagdating sa emergency response. Kaya from the US, nasa bansa na rin ang isang high-tech software na layong mapabilis ang pagdating ng tulong sa mga emergency situation. Nasubukan pa natin yan firsthand. Tara, let's change the game! Pagdating sa mga emergency situation, tulad ng aksidente, sunog, o pang-medikal. May sikat na numero na tayong madalas marinig mula sa mga pelikula. "911, what's your emergency?" Operational 24/7 ang national hotline ng 911. Pero epektibo nga ba nitong napadadala ang tulong sa mga tumatawag dito? Ang 911 emergency response, mas ni-level up. At mula United States, nandito na rin ito sa bansa. Introducing ang Next Gen 911. High-tech software na layong mapabilis ang emergency response to 3 to 5 minutes. So I was inspired to bring Next Gen 911 to the Philippines because it saved my grandma's life. Our goal was very simple. We wanted this Next Gen system that saves some lives in real time. You dial 911 and we're able to harness all the advanced technologies in your smartphone. They're going to know where you're at. And then you get all the tools to make sure that they've got all the information possible. Ang software na-experience natin firsthand sa isang demo environment. Tayo mismo yung magdi-dispatch yung mga tawag dito sa NGA 911 system. O ayan na, meron ng tumatawag, kitang-kita, sasagutin natin ang tawag. Sa screen, makikita ang lahat ng kakailanganin ng dispatcher. Dito lumalabas agad-agad yung information ng caller. Location, yung coordinates kung nasaan siya. Siyempre, importante yon. At yung kanyang contact details. Sa map view, kita kung nasaan ang caller. At ang mga posibleng responder. Ayan, kitang-kita natin. Nandito yung mga police station. Dito naman yung mga bumbero. Sa pag-clinic na natin yan, immediately, ayan o, bibigyan ka niya ng pinakamabilis na ruta. May feature din kung saan ma-access ang surveillance camera ng LGU para makita in real time ang nangyayari. Ang goal natin, send help within 3 to 5 minutes. When you dial 911, 90% of the time is answered within 1 minute or maximum of 4 rings. Yes, and the dispatch time, it's about 36 seconds to 45 seconds. Sa ngayon, nagagamit na ang software sa ilang LGU sa bansa, kabilang ang Navotas, Morong Rizal at Alaminos. Pinag-aaralan na rin nila kung paano makonsolidate ito pati sa mga instant messaging apps. There you have it mga kapuso, a game-changing technology na magpapabilis sa access natin sa emergency response sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Dahil halos sumabay ang Mother's Day sa eleksyon, minabuti ng GMA Kapuso Foundation na palipasan ito bago ang ating Mother's Day event. Doon binigyan pugay natin ang mga ilaw ng tahanan sa pamagitan ng libreng serbisyong medikal at iba pang mga regalo. Matapos mahiwalay sa mister, sa pagtitinda ng merienda at pag-aalaga ng manok, mag-isang itinataguyod ni Belma ang mga kinupkop na mga anak na si Aaron at Anton. Gusto ko naman kahit papaano makatapos sila sa pag-aaral nila. Kumikita siya ng 500 piso kada araw at kahit kapos, bukas palad niyang tinulungan at pinatuloy sa kanyang bahay ang kapwa-inang si Vivian na dati nakatira sa bahay na dinimolish. Sabi ko, wala ka naman papuntahan, doon ka na lang sa bahay. Sabi nga ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Ang mga inatulad ni Belma, ang binigyang pugay ng Kapuso Foundation sa aming Mother's Day Health and Wellness event sa Ever Commonwealth nitong Sabado, kung saan merong libreng bone density test, pap smear, at breast exam. May pa-Zumba session rin kasama ang PNP Dance at Fitness Team. Matapos ang papawis, may libreng pamper services rin, gaya ng haircut, eyebrow shading, manicure, at pedicure.
Lalo na there are some homes na single moms. So talagang gusto natin sila tulungan para mataguyo din yung kanilang health and wellness. Sa huli, binigyan natin ng simpleng pagkilala ang mga ina. Most inspiring mom si Belma dahil sa busilak na puso. Nanalong Best in Fitness Attire si Merly Realizan na agaw eksena sa kanyang kumikinang na outfit. Hindi naman nagpatalo ang 65 years old na si Adelina Malanday sa paghataw ng dance moves. Kaya naman siya ang best in hataw. Nag-uwi rin ng ilan ng papremyong appliances, regalo at pagkain. Nakisaya rin doon ang mga Kapuso volunteer artists. Sa mga nais sumuporta sa aming mga proyekto, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Thankful and overwhelmed sina Kelvin Miranda at Angel Guardian na bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig at hangin sa Encantadia Chronicles Sangre. Kilalanin sila Adamos at Dea sa chika ni Aubrey Carampel. Ipinanganak na prinsipe, lumaking alipin. Anak ni Sangre Alena, prinsipe ng Adamya at bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Makikilala na natin si Sangre Adamus na ginagampanan ni Sparkle actor Kelvin Miranda. Hatid daw ni Kelvin ang bagong flavor sa new generation Sangres. Ito raw kasi ang unang pagkakataon na may lalaking Sangre na magiging tagapangalaga ng makapangyarihang brilyante. Hindi lang siya nababase kung sino ka, kung ano yung klase ng pagkatao mo. Lahat ay may karapatan para maging tagapangalaga. So, base sa iyong dedikasyon, laman ng puso at saka paniniwala. Sari-saring emosyon daw ang nararamdaman niya ngayong nalalapit na ang pagpapalabas ng Encantadia. Nakaka-overwhelm din kasi ang daming nangyari, samot-saring knowledge and emotions yung naramdaman mo habang ginagawa mo tong Encantadia. And at the same time, natututo ka habang tumatagal. Lumaki sa piling ng kalaban. Kayo ang tunay na masasama! Nagmula sa Mini Ave, kalaban na magiging Sangre. Siya si Dea, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Nagagampanan ng Sparkle actress na si Angel Guardian. Sabi ni Angel, isinaisip at isinapuso niya ang pagganap kay Sangre Dea. Aalab lamang ang galit ng mga Encantado kung kikitilin ninyo ang buhay ng nagwaging alipin. Masasabi kong matapang ako, pero hindi ko masasabing kasing tapang ako ni Dea. And I aspire na maging ganon katapang one day. Thankful si Angel na nabigyan ng pagkakataon na mapasama sa new gen of Sangres. Gagawin namin ang lahat upang maprotektahan ang palasyo laban sa inyo. Each character sa amin, meron at merong makaka-relate. And I can't wait for the people to see and know each character, including Dea. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa ilang araw ng mga pag-ulan. Mahigit 1,000 pamilya ang kinailangang ilikas. At nakatutok si Maki Pulido. Tumirik ang truck na yan sa gitna ng malakas na agos ng ilog sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Pahirapan ang pagsagip lalo't halos lamunin na ito ng tubig. Kwento ng uploader ng video, pilit umano itong tumawid para agad na makauwi matapos bumuhos ang ulan. Mabuti na lang at may nakakitang mga residente na agad sumaklolo. Gibira na. Matagumpay namang naitabi ang truck at nailigtas ang driver. Malawakang pagbahari ng namerwisyo sa bayan ng Alabel sa Sarangani. Ano na mga bata? Sakay mo dre. Pinasok ng tubig ang maraming bahay kaya ilang pamilya ang kinailangan ng ilikas. Pasakay dong. Sinagip din ang mga alagang hayop gaya ng mga baboy. Humupa na ang baha sa ilang lugar pero nag-iwan naman ng makapal na putik sa mga bahay. Sa bayan ng Kumalarang sa Zamboanga del Sur, nagmistulang swimming pool ang covered court. Merong
sapa doon na umapaw. Maraming mga bahay yung nasalanta. At that's the first time na umabot yung baha doon sa covered court. Nalubog din ang maraming kalsada pati ang Kumalarang Central School. Sa Barangay Poblasyon, halos abot bewang ang taas ng baha. Wala to pa nang ano dia daghana oy. Dahil sa panganib ng lalo pang pagtaas ng tubig, kanya-kanyang bitbit na ng mga gamit ang ilang residente para lumikas. Nalubog din at wala nang matanaw na mga palayan. Bigla na lang tumaas yung tubig. Hindi namin inasahan na maraming mga bahay ang maapektuhan. Dito sa market namin sa Barangay Poblasyon, ang daming nasira ng mga palay. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng baha sa bayan ng Kumalarang. Isang naiulat na nasawi matapos umanong malunod sa baha. Sa kuha naman mula sa Himpapawid, kitang-kita ang lawak ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Sa datos sa Libo, lubog sa tubig ang maraming kalsada. Sa Sharif Saidona, Mustapa, apektado ang hanap buhay ng mga residente. Yung trabaho ko ay nahinto po kasi nga ay may mga office po na talagang pinasok po talaga ng tubig. Sa ilang bahagi ng Mamasapano, abot tuhod ang baha. Ayon sa Civil Defense BARM, umabot sa mahigit 6,000 pamilya ang apektado sa Maguindanao del Sur. Hindi bababa sa 24 na ektarya ng mga pananim ang nasalanta. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang ilang araw nang nagpapaulan sa Mindanao. Bukod sa Mindanao, masamang panahon din ang naranasan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Gaya sa Dingras, Ilocos Norte na binayo ng malakas na hangin at ulan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Ikinanta sa pulisya ng sariling nobya, kaya nasa kote sa Las Piñas City, ang itinuturong sangkot sa modus na rentangay. Ang pag-aresto sa kanya tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ilang oras nang nakastake out ang mga pulis bago dumating ang suspect na si alias Lawrence, sakay ng motorcycle taxi. Dito makikipagkita ang suspect sa kasintahan niyang lingid sa kanyang kaalaman ay nakikipagtulungan na pala sa mga pulis. Agad siyang sinunggaban ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group. Pero hindi agad napusasan dahil pumapalag. Mabilis siyang inialis sa lugar at binitbit sa Camp Crame. Dinakip si alias Lawrence sa bisa ng mga warrant of arrest sa iba't ibang kaso. Karnaping at isa naman po yung illegal possession of firearms, anti-fencing law. Ayon sa pulisya, sangkot ang suspect sa rentangay, isang uri ng modus ng carnapping na kung saan nagrerenta ng sasakyan ng suspect sa kanya tinatangay. We are still appealing kung kayo po nabiktima ng taong ito. Narito po ang inyong pong PNP HPG para po mag-assist at matulungan po ang ating pong mga kababayan na magdagdag pa ng kaso para po sa taong ito. Sa aming panayam, sinabi ng suspect na hindi niya sukat akalaing kasintahan pa niya ang magpapahuli sa kanya. Natakot rin siguro siya, sir, madamay. Sinabi din ng suspect na gumagamit anya siya ng illegal na droga at nanawagan sa mga complainant na iurong anya sana ang demanda. Parehab na rin sana ako, sir. Nagulat ako, sir. Kung papayag po siya na aregluin yung mabalik yung motor, aregluin po namin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. LSS Malala ang hatid ng certified trending na bagong parody song ni comedy genius Michael V. Yan ang feeling na para sa mga young at heart na titos and titas of Manila. At lumalaki na rin ang longest running comedy gag show na naghahanap ng mga bagong kababol. Uy, baka naman. Makichika kay Aubrey Carampel. I'd rather spend the day inside my bedroom. Parang 3 times in a row ako nag-restroom. Are you feeling down? Bagot lang ba yan o sadyang signs of aging na? Ang tiyan nakaumbok, lagi pang inaantok. Basta may kamot, the pain is manageable. Adulting is real, lalo't patito at tita realness ang marami. Pero pwede pa rin makipag-jive sa mga mas bata. Makisali sa mga bata. Naliliko na sa aftershave. Umay nakaka-high. Yan
Yan ang bagong masterpiece ng nag-iisang comedy genius na si Michael V. Certified gout, GOAT o greatest of all time, ika nga ng ilang netizen dahil sa kanyang recent parody as Tio Nilo. Mula sa hit single ng OPM singer na si Janela, ang Sining. Feeling, kasi tito siya na feeling bagets pa. Yeah. So ito para sa mga titos of Manila. Dedicated para sa inyong lahat ito. Team Dayonela approved ito? Oo. At ang hirap i-maintain ang aking figure. Workout maski wala ng energy. May gout na on both my feet. Kasama nga dito si J. Cool, Paulo Contis. Naninigas sa umaga, hinihilot medyo magapa. Can feel my limbs but I think I'm okay. Ang music video na written and directed by Michael V mismo, may more than 2.1 million views na agad in less than 24 hours. Para maipakita yung kung gaano ka-awkward yung mga tito na sa isang lugar na ganito, na hindi na pang tito, pang bagets na. Habang lumilipas ang araw ay lumalala. Laging may hingal, di makahinga. Nagme-maintenance na everyday for the rest of my life. Pero may ka-age ang mga tito, ang Bubble Gang. Turning 30 this year, naghahanap ang comedy gag show ng bagong mga kababol. Ang dami pa rin dumarating para maging parte ng Bubble Gang ng bayan! Dumagsa na nga ang mga nag-audition kanina sa GMA Network Center Annex Studio 6. Gusto natin yung gang na word sa Bubble Gang, maging totoong gang talaga. Mas malaki, mas malawak, tsaka mas marami ang nasasakop na tao at tsaka humor sa society. Abangan ang iba pang update sa auditions para maging next kababol. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Grabe, Kuya Bitoy, ang lupit mo talaga. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Hindi kayo kakamay dyan, ha? Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.